water signs, Cancer, Scorpio, Pisces. Timeless reading po ito para sa inyo. Thank you so much. Kung palagi kang abangers, palagi kang sumusuporta, sumusubaybay. Thank you sa lahat ng like, heart, comment, share, sa lahat ng nag-subscribe, lahat ng nag-follow sa aking page or channel, pati na rin doon sa mga pumasok sa membership and subscription. Pati na rin sa mga nag-a-avail ng private reading sa akin. Thank you. Oracle card mo, you heal by releasing. You heal by releasing, not suppressing. Ano ba ang mga nararamdaman mo sa ngayon? Water signs, Cancer, Scorpio, Pisces. Maybe, merong mga emotions dito na na-overwhelm ka, na masyadong nakaka-apekto sa'yo, na pwedeng dumudurog sa'yo, o depende kung ano ang nagiging effect neto sa'yo. Lalo na, pwedeng matagal na to, pwedeng bago lang, pwedeng recently lang, pero lalo na kung matagal na to sa'yo. No? Ang ibig sabihin, kailangan mo ng healing. Pwedeng hindi pa nag-initiate or nag-i-start yung healing process sa'yo. Bakit? Pwedeng nahihirapan ka magkaroon ng healing, maybe because hindi mo nire-release yung mga dapat mong i-release. Especially yung mga emotions na yan na hindi mo na dapat kinikip pa sa puso mo. Kasi it will only weigh you down. You will only suffer. Paano mag-heal? No? So, base sa experience ko, ang first step is acknowledging. No? I-acknowledge mo muna itong difficult emotion na to, itong difficult situation na nangyari na yan. No? So, pag na-acknowledge mo na yon, natanggap mo na yon, may accepting, doon pa lang magsisimula yung healing process mo. Kasi kung hindi mo yun natatanggap sa sarili mo, may mga side effects yun. Kakaroon ka ng in denial, madidelay yung healing mo, or pwede kang magiging worse, diba? So, ang pinaka-unang-una, iharapin mo yung truth, and then magkaroon ka ng acceptance, and then susunod na yung healing process mo. And in that way, kapag nagkaroon ka na ng acceptance, magkakaroon ka na rin ng process ng pagre-release. Kasi nga, tanggap mo na siya eh. Na-identify mo na eh. At first, i-identify mo siya, i-acknowledge mo, and then you accept. And then release kung ano yung mga dapat i-release. Yun yung healing process. Okay? So, this card is simply telling us na mag-heal tayo kung ito ay i-release natin, hindi natin i-contain, itatago sa sarili natin. Suppressing, ayan o. Healing is by releasing, not suppressing. Kaya, ayun, another thing about suppressing. Siguro nga, meron kasi ganito yun eh. So, bawat naman pinagdadaanan natin eh, di ba? Darating talaga yung i-identify mo, i-acknowledge mo yung mga bagay-bagay, and then at the same time, kung ano yung mga nararamdaman mo, paano mo siya ipoproseso? Kasi hindi rin naman healthy or normal na kung halimbawa nalulungkot ka, tapos pipigilan mo yung lungkot mo. No? Halimbawa, nagkaroon ng loss. For example lang to. Siyempre, noong una, parang, lalo na kung biglaan, okay, hindi ko matanggap na nawala yun or nawala yung loved one mo. Siyempre, sa umpisa, parang in denial pa tayo kasi sobrang sakit or sobrang unexpected, di mo siya matanggap. Pero, alam mo yun yung reality. So, yun, ngayon, darating ka na dun sa mahirap na part na, okay, kahit mahirap, ito na kasi talaga. Gising ako, kahit sinasampal ko yung sarili ko, totoong gising ako. Eto na talaga yun. It's the real deal. No? So, ang susunod nun,
lalabas ngayon yung mga emotions mo. So, hayaan mo lang. Hayaan mo lang kung anger man yan, lungkot, etc. Process mo lang yun. Okay? So, yun na nga. Tapos, and then, i-apply mo yung mga sinasabi ko kaninang process. The more kasi na sinusuppress natin yung mga emotions na yun, lalo tayong hindi nag-heal. Kasi instead na na-process mo na yung halimbawa, galit, sama ng loob, instead na na-process mo na parang dinelay mo lang kasi pinigilan mo yung sarili mo eh. So, during the time na nararanasan mo yun, kung ano man yung mga nangyayari na yun, tapos lumalabas yung mga feelings na yan, yung mga emotions na yan, hayaan mo lang. Let it flow. No? Kasi yun yung natural process. Pero hindi ko sinasabi na forever magstay ka na lang sa ganun. Di ba? Yun lang. By the way, don't forget to follow, subscribe kung bago po kayo. Kung gusto nyo ng private reading sa akin, Purple Teen, Meta Verified, may blue check sa dulo. Yun lang yung nag-iisang Purple Teen FB page ko. Kayo ang mag-PM doon. Okay? Hindi ko kayo i-message, i-chat kahit kailan. Kaya pag may nag-add friend sa inyo, may nag-message sa inyo, fake yun. Huwag nyo pansinin. Okay? And by the way, kung type nyo yung bracelet ko, ilagay ko yung product link kung saan ko to nabili. This is from Kamasi. I believe 2 colors available yun. Tingnan nyo na lang kung available pa. Sa akin, itong silver. Non-tarnish, hypoallergenic, stainless. Na merong initial. May pa-initial yan. Pwede mo ilagay kahit na anong letrang gusto mo dyan. At ang maganda rito sa bracelet ko yan. May nakasulat siya doon. Ano siya? Toggle. Toggle bracelet siya. Ayoko nung may mga hinuhook kasi nahihirapan yung kuko ko. So, ito, nakikita nyo naman, toggle bracelet siya. Ganito lang siya. Tapos, isushoot mo lang siya doon sa nakikita mong bilog na yan. Ayan. O, diba? Tapos, nakano na siya. Secured naman. Ilang taong ko na itong gamit. Hindi siya kumupas. Tsaka, hindi man siya nahuhubad. May 2 length yata na pagpipilian. I believe yung binili ko, hindi ko maalala ko ilang cm to. Pero may mas maluwag pa yata rito kung hindi ako nagkakamali. Check nyo na lang yung product link dyan. Lagay ko dyan sa description, sa ibaba or sa comment section nyo makikita. Kung gusto nyo rin bumili kung saan ko to nabili. Okay? Hindi to sponsored, binili ko to. Kumbaga parang product review na lang din yan. Sinishare ko lang sa inyo kung type nyo. Hindi ako gagamit ng sandamakmak na baraha ngayon ha. Wala naman sa dami ng baraha yan. Kung effective ang reading, kahit na isang card lang yan at nakuha niya lahat yung energy, okay. Ayoko lang, na-overwhelm ako ngayon sa sobrang dami. Ayoko na marami. So, meron ka ritong 8 of Pentacles reverse, 2 of Cups reverse, at saka 2 Pentacles reverse. So, kung mga signs yan, yung mga Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn yan. Itong Cup naman ay may kinalaman sa Cancer, Scorpio, Pisces. At sa bottom ng deck mo, meron kang Wands, which is Aries, Leo, Sag. Particular ito si Leo ito. So, yan, baka may mga ganyan signs na involved dito sa situation mo. Timeless reading to. Pwedeng sa iba sa inyo, nakaraan na yung mga energy na babanggitin ko. Yung iba pwedeng nangyayari pa lang, yung iba mangyayari pa lang. Iba-iba kayo ng timeline, iba-iba kayo ng kwento ng buhay. So, hindi pare-pareho yung effect ng reading ko na ito sa inyo. Pwedeng yung iba nakaka-relate, yung iba hindi. Okay? Hindi kasi ito private reading. Ito ay pangkalahatan. No? So, pwede dito ang cross-watchers. Pwede rin naman Sun, Moon, Rising na Cancer, Scorpio, Pisces. May unfinished work ako na sense dito sa mo. 8 of Pentacles. So, make sure na kung ano man itong mga sisimulan mo, tatapusin mo. Kasi wala talagang saysay. Sinimulan mo yung isang bagay, hindi mo tatapusin. Depende na lang talaga kung halimbawa na yung sinimulan mo na yan, merong hindi magandang effect sa'yo kung masama. Siguro that's the only reason para hindi mo siya tapusin. Pero kung hindi naman, if this is about work or kung ano mang bagay na
Hindi kasi pwede yung ganun eh, na hanggang sa umpisa lang magaling. Alam mo yun? So, syempre, kapag sinimulan mo, tapusin mo. Okay? Pwedeng mahirapan ka. Oo, nakikita ko yan. Pwedeng malaking load ng trabaho to. Siguro baka ma-overwhelm ka, ma-stress ka about deadlines, no? Pero yes, yun lang yung nakikita ko. Pwedeng merong mga bagay o trabaho, o hindi man trabaho yan, na sinimulan pero may tendency na hindi matapos. Or mahirapang tapusin. Sige. Oh, yung iba pwedeng relationship yan, yung iba pwedeng sa trabaho ninyo, project, o kung ano man yung bagay na yan na sisimulan or sinimulan. Meron ding partnerships na pwedeng hindi mag-work dito. So, whether ito ay may kinalaman sa love life mo, pwede rin naman, pwedeng partnership connection na hindi mag-work, pwedeng hindi kayo on the same page, pwedeng hindi kayo pareho ng feeling sa isa't isa or expectation sa isa't isa, pwedeng hindi kayo maging magkasundo pagdating sa mga bagay-bagay. No? Sinimulan yung relationship pero pwedeng hindi nagtagal or yung connection hindi na rin tatapusin. Parang yun yung napipick up ko eh. So yun nga, kanina pagdating sa work, sa project, etc. Ngayon pagdating naman sa connection, parang ganun din. So this is a general reading kung ano pong saang part ng buhay ninyo nagre-reflect ito or nagre-resonate. Nasa sa inyo yan, kayo ang makakapagsabi niyan. For some of you, pwedeng sa career nyo yan, sa pera, sa family, sa sarili ninyo, or pwedeng sa love life ninyo. So, bahala na kayo kung saan nagre-relate sa inyo. No? Pero nakakita naman ako ng ibang opportunity for you with the Two of Pentacles. No, actually, this is opportunity para sa income, pwedeng opportunity sa career, or pagta-travel. Kasi merong element dito ng pagta-travel or pag-abroad. No? So yes, sa tingin ko, you will weigh your options here dito sa Two of Pentacles kasi parang may choice decision to make or pagpili nga kasi nga may dalawang available dito eh. 'Di ba? So yan, pwedeng may commitment talaga dito. Actually, pwedeng i-commit mo yung sarili mo sa dalawang bagay. Oo. Pwede itong pagiging busy or multitasking kasi nga i-commit mo yung sarili mo sa dalawang bagay. Sabay mo silang gagampanan, sabay mo silang gagawin. No? Pero nakikita ko kakayanin mo. Makaka-cope ka rito. Magagawa mo yan. And with the King of Wands, this is a person na very fiery yung energy niya. Sabi ko nga, pwedeng si Leo. Gusto ka kung sa gusto ka nitong tao na to. O pwedeng boss yan, o yung iba, sige, kung hindi love life, o baka talagang, natutuwa sa'yo tong tao na to, na-impress sa trabaho mo, nagalingan sa'yo, di ba? So, ayan, plus points yan sa'yo. Kung person to, sa connection, relationship, attracted sa'yo tong person na to. Yes, may passion, may attraction. Okay, so yun yung mga na-pick up ko. Kita-kits po ulit sa susunod. Deus Benedicat.